Kinabukasan, natulog si Celia hanggang tanghali. Minasahe niya ang masakit niyang mga binti. Ang buong session mula kagabi ay nag-flash sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang mahiya sa sarili. Kahit na matagal na silang kasal, hindi naging madali ang pagbibigay kasiyahan sa lalaking nangangailangan. Nagsimulang tumunog ang telepono na nakapatong sa side table. Dali-dali niya itong kinuha at napagtantong galing iyon kay Brea. Sal, pasensya ka na. Nabigo akong kumbinsihin si Nora. Galit na galit siya. Hindi niya ako binlock, pero hindi rin siya tumugon sa alinman sa mga mensahe ko. Nalungkot si Celia, ngunit alam niya na ginawa ni Brea ang lahat ng makakaya. Okay lang. Salamat sa tulong mo, Brea. Huwag kang mag-alala. Pag-iisipan ko kung paano niya ako mapapatawad. Inalo siya ni Brea. Sel, tutulungan kita. Siya nga pala, may fashion event ngayon. Dadalo si Nora. At inimbitahan ako ng may-ari ng brand. Kung gusto mo, isasama kita doon para makita mo siya. Huminto si Celia at tumingin sa kanyang kalendaryo. Weekend ngayon, at dahil wala siyang ibang magawa, pumayag siya. Salamat, Brea. Ipadala mo sa akin ang address at makikipagkita ako sa iyo. Pagkatapos ng tawag, ipinadala sa kanya ni Brea ang address. Binasa ni Celia ang mensahe at agad na nagbihis. Samantala, dumating si Celia sa event na nakasuot ng maayos na damit. Matapos siya makita ni Brea, dinala siya nito sa loob ng venue. Kasama sa dekorasyon, ang masalimuot na pag-aayos ng mga bulaklak, mamahaling mga ilaw, at iba't ibang piraso ng muebles na naaayon sa estilo ng orky. Malinaw na maraming pagsisikap ang ginawa upang maging maluho at kakaiba ang kaganapan. Dinala siya ni Brea sa isang lounge at sinabi, Sel, kailangan kong makihalubilo sa ilang tao. Magpahinga ka muna dito. Mamaya isasama kita para makita mo si Nora. Ngumiti si Celia. Okay lang, Brea. Maaari ka nang makihalubilo. Pero sabihin mo muna sa akin kung nasaan si Nora. Mas mabuti sigurong hanapin ko siya kaysa maupo ako dito. Walang choice si Brea kundi sabihin kay Celia kung nasaan si Nora. Paglapit ni Celia sa pinto na bahagyang nakabukas, nakarinig siya ng kalabog mula sa loob. Bumagsak si Nora sa sahig at natabig niya ang isang upuan sa gilid dahil sa taas ng suot niyang heels. Nang tatayo na sana si Nora mula sa pagkakatapilok, lumingon siya nang marinig niya ang ingay. At nakita niya si Celia na nagmamadaling sumugod palapit at hinawakan ang kamay niya. Nagulat siya nang makita si Celia. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka sa harapan ko. Pagkatayo pa lang ni Nora, napasigaw siya sa sakit. Napilayan ang kanyang bukong-bukong. Nag-alala si Celia kay Nora. Lumapit siya kay Nora at sinabi, Dadalhin kita sa ospital. Napabuntong hininga si Nora at umiwas ng tingin nang maalala niya ang pagsisinungaling ni Celia sa kanya. Hindi na tayo magkaibigan ngayon. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin o dalahin ako sa ospital. Meron akong mga kamay at paa. Kaya kong pumuntang mag-isa. Nora, isa ka sa matalik kong kaibigan. Ayokong mawala ka dahil sa hindi pagkakaintindihan na ito. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo o gumawa ng kahit anong kalokohan sa'yo. Ayoko lang na masaktan ka, kaya hindi ko sinabi ang totoo. You will always be my best friend. Hinawakan ni Celia ang balikat ni Nora at sinabi iyon ng taimtim. Lumambot ng konti ang puso ni Nora. Hindi niya maiwasang isipin kung paano siya tinulungan ni Celia kanina. Hindi ba to ang puso ni Nora? Mahal na mahal niya si Celia. Nagalit siya at tinapos ang pagkakaibigan nila ni Celia. Ngunit hindi dahil sa asawa ni Celia ang lalaking nagustuhan niya, kundi dahil pinili ni Celia na ilayo sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa ikalawang pag-iisip, kung sakaling siya ay nasa parehong sitwasyon, malamang napipiliin niyang magsinungaling din. Mas gugustuhin pa niyang hindi siya maintindihan ng kaibigan, kesa masaktan niya ang kanya kaibigan. Naisip ni Nora ang lahat ng iyon, ngunit galit pa rin siya. Kaya sinabi niya kay Celia, Pabayaan mo muna ako saglit. Pupuntahan kita kapag nakapagdesisyon na ako. Nakahinga ng maluwag si Celia
nang marinig ang malambot na boses ni Nora. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa pinsala nito. Nora, dadalhin kita sa ospital. Kahit hindi mo ako patawarin, ituring mo na lang na isa akong stranger. Kung nasaktan ka sa kalye, hindi mo tatanggihan ang isang estranghero na dalhin ka sa ospital, hindi ba? Hindi ako karaniwang tumatanggap ng tulong mula sa mga estranghero. Huwag mong kalimutan na isa akong celebrity. Walang nagawa si Celia nang marinig ang tugon ni Nora at umalis. Kinabukasan, sinundo ni Celia at Tyson si Gibson mula sa ospital. Alam ni Gibson ang pangangailangan ni Tyson para sa paghihiganti, kaya nito na itatag ang Shamsi Group. Talagang nag-mature ka na. Mabuti para sa iyo na magkaroon ng sariling mga opinyon. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi magbabago ang ating relasyon. Masayang tumango si Gibson at tiningnan si Celia ng malambing at sinabi, I'm very sorry, Sal. Ang pamilya Hudson ay naglagay sa iyo sa napakaraming panganib at muntik ka nang mamatay. Ngunit napakabait mo pa rin sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi siya sinisi ni Celia. Bagkus ay binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Lolo, napakabait mo rin sa akin. Walang kinalaman sa iyo ang ginawa ng iba sa akin. Maraming salamat sa pagtrato mo sa akin bilang sarili mong apo. Maluhaluhang tumango si Gibson at hinawakan ang mga kamay ni Tyson at Celia. Sana palagi kayong magkasama, ano man ang mangyari sa hinaharap. Tandaan niyo na mahal niyo ang isa't isa. Huwag niyong kalimutan yun, okay? Nang magtagpo ang tingin ni Celia at Tyson, nakita nila ang matinding pagmamahal sa mga mata ng isa't isa. Namula ang pisngi ni Celia habang tumatango. At pagkatapos ay sinabi ni Tyson na, huwag kang mag-alala, Lolo. Aalagaan ko si Cel. Poprotektahan at mamahalin magpakailanman. Kumain ng hapunan sina Tyson at Celia sa bahay ng pamilya Hudson noong gabi. Nandoon din sina Danilo at Rosalie. Hindi komportable si Celia, ngunit walang sinabi ang dalawa. Kaya tahimik siyang umupo sa tabi ni Tyson. Napansin ni Celia ang dalawa, lalo na si Danilo, na mukhang pagod na pagod kumpara sa dating itsura nito na mayabang. Si Rosalie ay mukhang stress din at may ilang linya sa paligid ng mga mata. Tahimik silang kumain. Kakaiba ang mood sa hapagkainan. Patuloy ang pagtitig ni Danilo kay Tyson. Kaagad na naisip ni Danilo si Max sa kulungan nang makita niya kung gaano kasaya si Tyson. Humingi siya ng paumanhin kay Gibson. Dad, pumunta ako sa bilangguan kaninang umaga para makita si Ma. Sinabi niya sa akin na pinagsisisihan na niya ang kanyang ginawa. Dad, pwede ba? Hindi na hinintay pa ni Gibson na matapos ang sasabihin ni Danilo. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at sinabi, He deserves it. Huwag ka nang mag-isip ng mga kalokohan. Tumahimik ka at kumain. Kung ayaw mo kumain, pwede ka nang umalis. Puno ng pagkabigo ang mga mata ni Danilo. Nang mapagtanto niyang wala na siyang pagkakataong magmakaawa, sumubo siya ng ilang beses bago tumayo at umalis. Pagkatapos, ay tahimik na sinundan siya ni Rosalie palabas nang walang salita o sulyap sa sinuman. Galit na galit si Gibson nang makita niyang nagkakaganito ang dalawa. Pero ayaw niyang masira ang dinner. Ngumiti siya kay Celia at sinabi, Enjoyin natin ang pagkain. Huwag niyong pansinin ang mga ito. Tumango si Celia at naglagay ng pagkain sa plato ni Gibson. Salamat sa hapunan. Ang sarap. Lalong gumaan ang pakiramdam ni Gibson nang marinig ang sinabi ni Celia. At ngumiti siya. Kayong dalawa, may balak ba kayong magkaanak in the future? I am looking forward to it. Namula si Celia sa pahayag na ito at hindi siya nakapagsalita. Palihim na inilagay ni Tyson ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at hinawakan ang kamay ni Celia na lalong ikinahiya nito. Pinilit bawiin ni Celia ang kanyang kamay, ngunit mas sinigpitan ni Tyson ang pagkakahawak. Pagkatapos ay humarap si Tyson kay Gibson. Don't worry, Lolo. We're planning to have a baby soon.
Lumiwanag ang mukha ni Gibson sa pananabik nang marinig yun. Nais ko magkaroon ng isang malusog at kaakit-akit na apo na maaari kong dalhin sa maraming lugar. Plano niyo bang magkaroon ng higit sa isang anak? Tutulungan ko kayo sa pag-aalaga habang nakakalakad pa ako. Tumango si Tyson, ngunit nagmamadaling nagsalita si Celia. Masyado pang maaga, Lolo, pero sapat na ang isa. Nang matapos siyang magsalita, ay napagtanto niyang nakapasok siya sa bitag ni Tyson, kaya nagkunwari siyang masama ang loob at bahagyang sinuntok si Tyson. Napatawa si Gibson nang mapansin ang pamumula ng mukha ni Celia. Okay, hindi mahalaga kung gaano karaming anak ang plano niyo. Papahalagahan at aalagaan ko sila dahil anak niyo sila. Natapos ang hapunan sa paksa ng pagkakaroon ng anak. Pagkatapos ng hapunan, nakipag-usap ng matagal sina Tyson at Celia kay Gibson. Hindi sila nagpaalam hanggang sa mapagod at inaantok na ang matanda. Kinabit ni Tyson kay Celia ang seatbelt pagkasakay nilang dalawa. Medyo galit pa rin si Celia sa nangyari kanina. Napagtanto ni Tyson na masama pa rin ang loob nito, kaya niyakap niya ito at nilambing. Huwag ka nang magalit. Alam kong kasalanan ko. Huwag mo nang uulitin. Mabilis siyang niyakap ni Tyson at hinalikan sa tenga. Okay, hindi na mauulit. Noon, ayokong magkaanak dahil natatakot ako na walang paraan para maprotektahan ka at ang bata. Pero ngayong nasolve ko na ang mga problema ko, matutuwa ako kung mabubuntis ka. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka at ang bata. Kaya hindi na natin kailangang iwasan ang pagbubuntis. Hayaan natin ang kalikasan na umayon dito. Hindi inaasahan ni Celia na sasabihin iyon ni Tyson. Huminto siya sandali at tumugon. Kahit gusto ko nang magkaanak, naniniwala ako na ang lugar sa Bataan ay puno ng walang katiyakan at panganib. Bakit hindi natin isipin ang pagkakaroon ng anak kapag natapos na natin ang isyu sa pagkamatay ng nanay ko? Sel, iginagalang ko ang iyong desisyon. Pagbalik natin mula sa Bataan, ipaprioritize natin ang pagkakaroon ng mga anak. Nang sumunod na araw sa Shemsi Group, laking gulat ni Celia nang makita naglalakad si Nora palapit sa kanya. At hindi siya makapaniwalang si Nora nga iyon. Awkward na lumapit si Nora kay Celia. Sel, huwag ka nang umiyak. Pakiramdam ko may kasalanan ako sa'yo. Binigyang kahulugan ni Celia ang mga kilos at salita ni Nora bilang tanda na handa na siya nitong patawari. Puno ng pananabik, nagmamadaling lumapit si Celia kay Nora para yakapin ito. Natutuwa akong makita ka dito at matanggap ang iyong kapatawaran. Napakasaya ko, Nora. Bahagyang kumurba ang mga labi ni Nora habang tumutugon kay Celia. Sa kanyang matalim na tingin, itinuro niya ang kanyang mga salita kay Tyson na ngayon ay kapapasok lang. Walang halaga sa akin ang mga lalaki. Totoong may nararamdaman ako sa asawa mo noon. Pero ngayon wala na. Okay lang sana kung sinabi mo sa akin kaagad. Pero nagalit ako dahil inilihim mo at hindi mo ako tinuring na kaibigan. Sinira ko lang ang pagkakaibigan natin dahil sa galit na yun. Sa totoo lang, sa puso ko, palagi kitang itinuturing na kaibigan. Napuno ng pananabik si Celia nang marinig ang taimtim na salita ni Nora. Buong akala ni Celia, hindi na siya kakausapin pa ni Nora. Sa kanyang pagtataka, si Nora ang nagkusa na lumapit sa kanya. Naresolba ang kanilang mga issue at sa wakas ay makakabawi na rin siya kay Nora. Mahigpit na niyakap ni Nora si Celia bago pinakawalan. Lumapit siya kay Tyson at mapaglaro itong pinagmasdan mula ulo hanggang paa at ngumiti. Wala na akong nararamdaman kahit katiting para sa'yo. Wala akong intensyon na gumawa ng anumang pagsulong sa asawa ng aking kaibigan. At sa nakikita ko ngayon, masasabi kong ang pisikal mong anyo ay pangkaraniwan at hindi partikular na kapansin-pansin para sa akin. Gumaan ang pakiramdam at nagpapasalamat si Tyson nang marinig iyon. Na-appreciate niya ang matibay na pagkakaibigan ng kanyang asawa kay Nora. At ayaw niyang magkaroon
ng anumang alitan sa pagitan ng dalawa dahil sa kanya. Pagkaalis ni Nora, agad na pumasok si Eta sa opisina ni Celia para maghatid ng kapanapanabik na balita. Cel, we are about to land a huge order. Hinihiling ng kliyente na makipagkita sa iyo ng personal. Sinundan ni Celia si Eta sa VIP reception. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Alec na komportableng nakaupo sa loob. Mr. Wagner, ano ang nagdala sa iyo dito? Malumanay ang tono ni Alec habang nakangiti at sinabi, nandito ako ngayon para makipag-negotiate sa iyo. Kumunot ang noon ni Celia, pero hindi na siya nagtanong. Pagkatapos ay naglabas ng kontrata si Alec at iniabot yun kay Celia. Napagpasyahan ko makipag-partner sa Shemsi Group at magiging responsable ka sa mga disenyo ng damit ng Orky mula ngayon. Bilyon-bilyon ang halaga ng kanyang kontrata. Pinagmasdan ni Celia ang salansa ng mga papel na ngayon ay nasa kanyang kamay na may nagtatakang tingin. Pwede ko bang itanong kung bakit ipinagkakatiwala mo sa Shemsi Group ang ganito kalaking bagay? Celia, sa tingin mo ba ay mapanganib para sa akin na gawin ito? Naniniwala ako na ang ginawa ko ay ganap na tama. Gusto kitang tulungan. Sigurado ka na willing kang suportahan kami. Ganun ba kalaki ang tiwala mo sa Shemsi Group? Ngumiti si Alec. Yes, may tiwala ako sa iyo. Nagulat si Celia dahil doon. Hindi niya inaasahan ang sagot na yun mula kay Alec. Muli niyang tiningnan ang kontrata sa kanyang mga kamay na may pag-aalalang lumalangoy sa kanyang kalooban. Ngunit tinanggap niya yun dahil hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Pinapahalagahan ko ang iyong tiwala, Mr. Wagner. I will try my best para iparamdam sa iyo na tama ang pinili mo. Siyempre alam kong kaya mo, Celia. Tiningnan siya ni Alec na may taimtim ng ngiti at sinabi, siya nga pala. Gusto kong hilingin sa'yo na magdisenyo ng damit pangkasal para sa akin. Hindi maintindihan ni Celia kung bakit kailangan ito ng damit pangkasal. Kaya ipinahayag niya ang kanyang pagkalito. Bakit kailangan mo ng isang designer sa damit pangkasal? Para kanino ito ididisenyo? Para ito sa aking anak na ang kasal ay hindi ko nadaluhan. Gusto kitang istorbohin para tulungan ako magdisenyo ng damit pangkasal. Bilang regalo sa kanya. Ang hindi niya pagdalo sa kasal ni Celia ay isang matinding panghihinayang sa kanyang puso at umaasang makakabawi ito sa anumang paraang magagawa niya. Nang marinig ni Celia na mahal ni Alec ang anak, hindi niya napigilan na mairelate ang sarili niyang karanasan at kurot na lungkot ang bumalot sa kanyang puso. Mr. Wagner, gusto mong magkaroon ng damit pangkasal na ididisenyo para sa anak mong babae. Ibig pang sabihin nun ay nakipagkasundo ka na sa kanya. Napailing si Alec at napabuntong hininga. Hindi, galit pa rin siya sa akin. Pero hindi ko siya sinisisi. Ang kawalan ko nakakayahan na protektahan siya at ang kanyang ina. Ang nagpahirap sa kanya ng husto. Kaya kahit gaano siya kagalit, okay lang. Lumabas sa boses ni Alec ang kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Napatingin si Celia sa business tycoon na tila nababaliw dahil sa kanyang anak at hindi niya maiwasang makiramay dito kung ang kanyang ama ay nagpakita ng ganitong pag-aalaga sa kanya. Napatawad na sana niya ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong nagawa at hindi man lang siya hinanap. Mr. Wagner, huwag kang malungkot. Kahit na ang anak mong babae ay galit sa iyo ngayon, sigurado akong nananabik siya sa pagmamahal ng isang ama. Ipakita mo sa kanya ang higit na kabaitan. Bigyan siya ng oras at espasyo. At kalaunan ay mapapatawad ka rin niya. Nagkaroon ng pag-asa ang mga mata ni Alec. Talaga, sa tingin mo gagawin niya yon? Tumango si Celia nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumahimik si Alec. Tinulungan niya ang sarili para pakalmahin. Siya nga pala,
Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga dalaga ngayon. Maaari ba akong humingi ng payo sa'yo sa hinaharap? Tumango si Celia at magiliw ng ngumiti. Siyempre naman, Mr. Wagner. After all, ikaw ay isang malaking kliyente ng Shamsi Group. Celia, anong mga libangan at interes ang karaniwan mong ginagawa? Sinabi ni Celia kay Alec ang lahat ng tungkol sa kanyang mga interes nang walang anumang pag-aalinlangan.